Ito na, meron na pong pantapat ang Malacanang, ang gobyerno, sa mga fake news na nanggagaling sa mga kritiko ng administration. Siguro hindi lang yan sa kampo ng mga Duterte. Kung meron mang gagawa ng mga fake news, may pantapat na. Kasi ini-appoint na po ni Pangulong Marcos itong abogado na vlogger na si Attorney Claire Castro. At iba ang dating. Unang press conference sa Malacanang, direktahan na niyang sinasagot kagad ang mga tanong at ang mga banat ng mga Duterte. Kaya tamang-tama ito. Congratulations, Joseph, bagong Undersecretary ng Presidential Communication Office at pinagkatiwalaan ng Pangulo na siya ang parang haharap sa media sa mga ganitong klase ng mga issue. Question and answer. Pakinggan natin ito. Unang press conference, unang pagharap sa media, pero magugulat kayo. At sa tingin ko, ito ang kailangan. Ito rin yung matagal ko nang sinasabi na dapat mayroong matapang, matalino na sasagot mula sa Malacanang. Sa nakalipas kasi mga taon, walang ganito eh. Ngayon lang po, palagay ko napapanahon na. Pakinggan natin itong question and answer. Ma'am, so just a clarification. So ibig sabihin, hands off si Presidente doon sa Wala kanyang press conference. kasi they are already mentioned or is accusing the Marcos family of stealing and selling the country. About gold bar. So it's Yeah, okay. pagbibenta ng gold bar. Hindi ba to campaign joke ulit ni dating Pangulong Duterte? Hindi ba tayo nasanay dun sa jet ski promise niya? Na nung naniwala tayo halos sa mga sumuporta sa kanya, tinawag tayong stupid. So pag naniwala ba tayo ulit sa sinasabi niyang ito, baka mapagkamalan niya tayo ulit at tawagin tayong stupid. But anyway, we will take this seriously. Para naman hindi magkaroon ng fake news, lalo na doon sa mga taong nakikinig sa kanya at maaaring naniniwala pa. Itong issue na to, October 2024, nasagot na ito. Ang nagtataka lang ako, bakit paulit-ulit na binibring up ni dating Pangulong Duterte? Wala ba siya mga economic experts na magsasabi sa kanya kung ano ba talaga ang regular activities ng BSP? Ayon sa BSP, Ay, natin ha, hindi po, magaling sumagot. is just a regular activity. How? Why? To pump up the economy. Even at the time of former President Duterte, trabaho na ito ng BSP. Hindi niya ba alam iyon? Okay, now, sinabi nga dito, ang pagbebenta ng gold, kung mataas ang presyo, dapat ibenta. Sinabi din ng BSP, hindi pwede silang mag-hold that much of a gold. Okay, now, ang nagtataka lang tayo, bakit hindi ito alam ng dating Pangulo? Siguro bago siya magbigay ng ditong klaseng intriga, mapapansin niyo sa kanyang mga statements, hindi naman detailed. Anong proof niya? Again, as a lawyer, Yan na, hinangapan na. he is a lawyer. Hindi siya. He became a fiscal. Alam niya kung paano magkuha ng ebidensya, no? To get the truth. Bakit sa kanya parang wala siyang ebidensya? Yari. Laging pa-intriga. All we want here is evidence. Ipakita niya kung si PBBM o ang Pangulo ang nag-utos para magbenta ng gold reserves. Business yan na Central Samantala Bank. sinabi rin ng BSP, solely and manage ito. No? Solely managed by the BSP. So paano magkakaroon dito ng hand or pakikialam ang Pangulo? Nag-break lang ha, pero galing ng mga sagot ha. Ito yung kailangan natin na sekretary. Magaling sumagot. Ito na. Undersecretary You yan. said Appoint na. you will take this seriously. What do you mean by that? Will the government file charges against the former president? Hindi naman po. Sasagutin lang namin yung mga joke na lagi niya sinasabi. Since tayo ay sumasagot dito ng seryoso, baka sa susunod sasabihin na naman ng mga supporters niya, hindi niya na naman kilala si dating Pangulong Duterte. Puro joke yan. So ito ba mga sinasabi niya during sa kanilang rallies or campaign rallies? Joke ba o seryoso? We have to know that. Okay. And also, ma'am, correct. you know, under the Marcos administration, kung ilan na pong gold ang naibenta. As of now, wala tayong records, pero sabi nga nila, according sa BSP, kukunin namin ito. Kung inyo pong i-require, at alamin po natin kung maibibigay po sa atin ng BSP ang records na ito. Pero ang sabi nga po nila, mas tumaas pa po ang GIR natin to $106.3 billion. So ibig sabihin, hindi tayo, wala tayong problema sa gold reserves natin. So that's fake news. Ang sinasabi nila ay fake news or, mas formal na word, disinformation. Galing ka na ha. Disinformation Thank you. or fake news. Alam na alam nito. Si vlogger lawyer ito eh. Do you still have questions for Alin? media friends? Nagulit yung Malacanang reporter eh. Ibang klaseng sumagot ha. Pierre Gutierrez, ABS-CBN. Dahil tapang, diretso at may hindi. Hi, ma'am. Good afternoon. Ma'am, in responding sa sagot niyo kanina regarding yung naunang statement ni dating Pangulong Duterte, si former Chief Presidential Legal Counsel
Attorney Salvador Panelo said that it's actually the government, the Marcos administration that's the biggest spreader of fake news. And I quote yung sinabi niya kanina sa ANC. It's funny because it's the government, the huge corporation of fake news. For instance, when the police assaulted the KOJC, they were saying the police were not armed. They say there were no Tama plans in naman the ang BICAM tanong. report, which was the Kwento na basis of tanong the lang. enrolled bill that was signed into law. Your comment lang po. So si Atty. Panelo yung nagsabi na big The biggest spreader of fake news yun. spreader ng fake news. Yari. Unang-una ang usapan dito ay about the gold reserves. Gold. Bakit kailangan baguhin? Nagda-divert ba sila? Yung issue tungkol sa KOJC, nasa korte na to. Kung meron mang kasuhan dito, sa korte ito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung sinabi ni dating Pangulong Duterte patungkol sa gold reserves na walang anumang basihan. Galing. Ay, sumagot. Oh. Undersecretary Thank you, Castro. Sec. New Yeah, Undersecretary, questions for me. Presidential Communication Office. Kay Padilla, PTV4. Ayan o. Good afternoon po, Attorney. Sa Mandawi rin po sinabi po ni former President Duterte na bumalik na po yung droga sa Davao, Cebu, and Manila. Marami na rin mga tambay ang na-hold up at mga nasasaksak. Reaction po dito. Davao, including Davao City? Oh, okay. Kung Davao City pinag-uusapan natin, sino ba ang mayor ng Davao City? Hindi ba yung anak niya? Si Baste. Si Mayor Baste Duterte. So, ibig ba sabihin nun, napaka-inefficient ng anak niya? Again, ulitin natin, nasaan ang data patungkol rito? At tandaan natin, nung panahon niya, at least ngayon may record kung may namamatay, nung panahon niya, meron bang nare-record doon sa mga biglang nawawalang mga tao? Tanong lang natin yun. So, dapat yun siguro, alamin din niya. Pero as of now, sabi nga natin, anak niya ang namumuno sa Davao City. Bakit ganun ang kanyang lungsod? Galing. Ivan Medina, Binalik. PTV7. Yusek, kakapanumpanin pa lamang po ngayong araw na ito as Undersecretary and Palace Press Officer. And Palace Press you Officer. come up with guns blazing. Ito na po ba ang magiging communication stance ng Administrasyon Marcos Yes, starting press today? officer. Siguro ganito lang po talaga ako. When it is for the truth, ilalaban natin yan. Wala tayong, hindi tayo magsasagwa ng anumang fake news. Basta kaya maalab ang damdamin natin sa pagsasalita is because we know we are fighting for the truth. Do you think it has come to a point that that the administration needs to take this, firmer stance against fake news because it has already gone to worrisome levels? Yes, we have to fight for that. We have to fight against fake news. Otherwise, Galing. yung mga tao na naniniwala sa kanila, maiiba ang isip nila. Maiiba ang diskarte nila. It is our obligation, especially tayo, mga taga-media. Dapat nating iparating sa taong bayan ano ba ang katotohanan. Iwasan natin yung mga intriga na walang basihan. As of now, kasi puro intriga eh. Puro intriga ang pinapasok sa utak natin. At nakakasira ito sa bansa, sa ekonomiya. Hindi po ba? Yan. Thank you. Galing. Yan ang kailangan. Pwede sa Nalili. Malacanang press. Hi ma'am, good afternoon. once Officer. again. Just Undersecretary. mas maintindihan po namin yung mandate ninyo. Are you also considered as the presidential spokesperson? I am not a spokesperson because the president will be speaking for himself. Okay, ang mandato ko is to explain, to expound, anuman ang pronouncements, direktiba ng palasyo, and Pangulo. But I will not consider myself as a spokesperson. Ano po ba ang difference ng press officer sa spokesperson and press briefer? Okay. May mga pagkakataon po kasi na kapag, magkakaroon po kasi, if I'm not mistaken, magkakaroon mismo ang Pangulo ng once a month na press con. So, siya po talaga yung, ano man yung kanya naisabihin, sa kanya po manggagaling. Ako is more on the pag-explain, pag-expound, at kung may konting gap, doon tayo papasok. So, Ma'am, sorry, but of course, whatever you tell us in press briefings would have to have the authority of the President. Of course, yes sir. Thank you. yeah. So, Malacanang press officer. I think we don't have any more questions, Isek. Nasa ang Malacanang reporter. This is where we end our Nakakuha ng press briefing katapat for this na afternoon. fighter Thank you lawyer. very much, Yusek Castro. Nida. Thank you po. Ayan, ang paalam na. Good afternoon. Ayun. First day Ang galing. talaga. Ayan, no? Yan ho, ang bago. Alam niyo si Atty. Claire Castro ay media rin. Broadcaster din po yan, abogado at vlogger. Na kinuha ng Pangulo, ayan ang kanyang posisyon. Ulitin ko Undersecretary, Presidential Communication Office, pero ang kanyang trabaho, Malacanang Press Officer. Hindi raw siya spokesman. Siya yung haharap at magpapaliwanag sa mga dapat na magkaroon ng malinaw na tamang impormasyon sa bayan. Pangalawa, siya ho yung lalaban sa mga penyos. Ang ganda ng pagkaka-appoint dito. Yan ang tama-tama. Ulitin ko yung sinabi ko kanina. Matagal ko nang sinabi na dapat kung malamang spokesman, dapat mayroong matalino, matapang na opisyal ang gobyerno. At
At siguro ito na, si Atty. Castro, babae pa. Clear, Castro. Kasi pasintabi na, tatlo na ang naging sekretary ng Presidential Communication Office. Ni wala tayong marinig na matinong briefing yung tatlo eh. Sino ba yung mga tatlo? Di ba? Alam niyo kung sino yung mga tatlong sunod-sunod na ang naging PCO secretary. Wala tayong gaano narinig na matinong na usapan. Hindi sila nagsasalita ng against Duterte, hindi sila nagsasalita against fake news, hindi sila nagsasalita against anti-Marcos o mga criticism group. Anti-Marcos, kung tawagin. Ito, meron na. Ang galing. Sana tuloy-tuloy ito. Palagay ko, yan ang usapan nila. Hindi tatanggapin ni Atty. Castro ang posisyong yan kung hindi alam niya na kaya niya at pinagkatiwala sa kanya Pangulo, gagawin niya yan. Kaya magiging mainit ang mga balita sa palasyo. Nakita niyo, napansin, pati mga reporter sa Malacanang nagugulat. Hindi sila sanay sa kanya. Pasintabi na, kadalasan ang mga spokesman dyan sa Malacanang, puro PR-PR lang. Puro himas-himas lang. Walang konkretong detalye at tapang. Ito, fake news, paninira lang daw. Di ba? Disinformation, ang bigat nun. Ang tinutukoy niya, former President Duterte. Fake news, disinformation, at wala daw dokumento. Hinamo niya. Maglabas ka ng dokumento tungkol sa sinasabi mo na bintahan at nauubos na ang gold bar ng Pilipinas. At inabas mo rin ebidensya na si Pangulong Marcos ang nagbenta. Ayan ang hamon. Maunang press conference pala, may hamon na. Kasi ang issue ng gold bar, yan ay business ng Central Bank. Sila ang pwede magbenta nila, sila ang nag-uhold yan. Hindi pa nauubos, nandyan pa yung gold bar. Kung meron kang ebidenta, parte yan ng business na trabaho ng Central Bank, hindi ng Office of the President. Ang Central Bank, for information, para sa inyong kaalaman, may sariling mundo yan. May sariling charter yan. Although yan ay Office of the President, pero may sarili yan. Nagalaw at kapangyarihan. Kaya, para maintindihan ninyo. So muli, baka ito na yung solusyon. Sa matagal na hong pagkatagumpay ng mga fake news vlogger, na intriga, disinformation na ginagawa ng kampo ng mga Duterte. Nandiyan na si Atty. Claire na siyang mag-i-clear ng mga balita, Castro, sa Office of the President at Presidential Communication Office. Wow! Congratulations, Mr. President. Congratulations, Undersecretary Castro, at congratulations na rin kay dati namin kasamahan sa media, si Jay Ruiz. Jay Ruiz, siya po yung bagong secretary ng PCO na nanumpa na rin kay Pangulo. Sabay sila ni Joseph Castro. Ang galing, abangan ninyo, marami pa kong kaabang-abang ito. At palagay ko, umpisa pa lang yan, madami pang mga matitinding sagot yan at hamon. Haharapin ang lahat ng kritiko, hindi lang kampo ng mga Duterte, anumang grupo na magiging kritiko ng administrasyon. Itong abogadong ito, broadcast journalist at vlogger ang sasagot sa inyo. Humanda kayo. Welcome to Team Sam TV, your channel for the latest news updates. Here, we break down the biggest stories from around the globe, covering everything from breaking news to politics. Whether you want to stay informed or just catch up on what's happening, we've got you covered. So, don't forget to subscribe and hit that notification bell so you never miss out on the latest news. Join the Team Sam TV family, and let's explore the world together, one update at a time.